Yan guys, hintayin nyo. Watch out guys, meron tayong parating nito by expect natin by Wednesday next week. Darating yung ganito natin. Original sir ha. And then meron siya sa ilalim dito yung mga pang lower variant o yung mga pang mid variant na Toyota Revo na ganito rin ang finish. Glossy black. Yan ang sinasabi ko eh. Ang glossy black talaga since 2019, 2020 sinimulan na natin yan eh. Ginaya tuloy tayo ni Toyota. Charot. Yan. And then, syempre yung big logo. Pakita ko mamaya sa inyo yung standard logo ng Fortuner. Kasi ang GR Sports ng Hilux, yung badge niya mas malaki compare sa Fortuner. Alright, so yun. Magandang araw everyone. And welcome back for another video. So dito na naman tayo sa maganda-ganda panahon, no? Dito tayo sa garahe ng ating TRD parts. Siyempre, so maging aware kayo, napakaraming sasakyan dito. Pero hindi ating yan. Hindi ating yan. So anyway, meron tayong bisita rito na isang, pwede ko pa sabihing monster to. Ang laki. 3 weeks old na 2024 GR Sports Hilux. Siyempre alam naman natin since GR Sports na to, ito na yung top of the line. So pag top of the line, siyempre ang engine dapat top of the line din. Ang engine nito is 1 GD na 2.7 something and equivalent to 2.8 VNT Turbo. Yes, parehong-pareho yan ng mga GR Sports at same din ng Innova sir ha. Konting trivia tayo. Kung ano yung gamit ng Innova 2024 ngayon, actually magi-start yan sa 2016 hanggang sa ngayon. Ang makinang kinakabit doon kung ano yung makina nito. Nakakatuwa, di ba? Napakaliit na body. Well, kasi ibang kategory ni Innova. Hindi siya pickup truck, hindi siya SUV. Utility siya. Okay? AUV kung tawagin. Kaya pag utility, alam naman natin pangkargahan yan eh, pangpatakan yan. So kinargahan nila ang Innova ng 2.8 engine na katulad nito. Ang lakas. Pero syempre walang 4x4 noon. Rear wheel drive, 4x2 lang ang Innova. Pero kasi to, ang lahat ng 2.8 engine maliban sa Q variant ng Fortuner, lahat sila 4x4. So ang LTD na 2.8, ang GR Sports na Fortuner 2.8 din, and this one is 2.8. Okay, so 4x2 na Hilux is 2.4 engine lang. Okay, pero anyway, lahat sila puro turbocharge. Lahat sila equipped ng VNT, yung tinatawag sa Toyota. Okay, variable nozzle turbo kung tawagin. Okay, pogi oh. So hindi ko na mabilang sir, siguro pang 4, pang 5 na nating tong yung latest edition ng GR Sports. Ito yung, well, naging pattern nito, masakit pakinggan, pero naging pattern kasi nito is yung Ford Raptor. Siyempre pang tapat ni Toyota. So yung mga cut niya sa gilid like this one, hindi ito fake. May mga purpose yan. Yung fender, ito yung nagpalapad sa kanya. And since lumapad ang body niya, kailangan natin i-adjust yung kabitan ng shock absorber sa likod. Kita mo lumabas na sa chassis, di ba? Nagkaroon ng extension dito para magkaroon ng mounting yung damping or yung shock. And well, of course, this is a pickup truck. Expect mo syempre ang suspension niya is muwelye pa rin. Okay, so hindi siya coilover. So masyado na ako madaldal. Ang gagawin natin dito is silipin natin. Stuck oh. Since 2024 to, inspired by GR, or since, well, GR to. Lahat kasi ng model ng 21 hanggang 2024 inspired by GR. Not the TRD1, alright?
Pakita natin yung ating kakabit na Lodi, carbon Lodi. Kakabit natin kaya sir. Aside from this one, kapit din tayo ng shift knob, another Lodi. Then ito papakita natin kaya sir. Masakit pakinggan, masakit tignan, pero Toyota, bakit naman hindi nyo pa sinama to sa GR Sports na 2024, pero nilagay nyo to sa mga 23, 22, 21 model. Iniwan nyo ngayon. So balikan ko guys ha, baklas lang ako kaya alis. So dito tayo, gagamitin natin mga pyesa is flat screw, cross or yung Phillips screw, and yung close na range natin na 19mm para dito sa center na screw nya. Then hatak. Okay, so quick review lang tayo sa loob since hindi ko pinakita yung loob kanina. Ayan. Basic pa rin naman. Kung ano yung nakikita nyo sa GR na previous, yan, ito pa rin naman. Pati yung wireless charger nya, stock na yan ha. Dahil this is 2024. Yan yung loob nya. Then yung ito yung isang binibenta natin na nasa Thailand, or yung meron tayong parating nito na alam nyo na yan, pakita ko sa dito sa picture or sa video natin yung picture na nag-order din naman si Sir soon. Nagkakabit natin yan, plug and play lang yan. Okay, so yan ang standard. Syempre yung emblem dito or yung badge na GR. Then yung ito nauuso ngayon yung seat belt na red. Then black interior ha. Then syempre since this is 2024, equipped na ito ng rear aircon. Di ba? Kita mo yung kulay ng aircon niya ito itong frame, di ba? Gan metallic na rin. So medyo social ang datingan. Okay, kasi yung lumabas niyan, yan dito kasi minats yan Yung lumabas kasi yan, ganito, yung glossy yung frame doon ng aircon vent. Okay, so bakas muna ako. So nabaklas na natin. Pakita natin yung stock niya. Para pakita natin kung paano malalaman ng isang genuine na steering wheel. So marami kasi nagkalat ngayon sa market, lalo na dyan sa marketplace ng Facebook o sa mga social media platform ng mga copy. Okay, when you say copy, unang-unang titignan natin syempre yung frame. Ito kasi ang napaka-importante dahil ito yung nagliliko, ito yung connected mismo dun sa auto. Okay, yan, may mga part number o may mga serial, may mga naka-engrave sa ilalim. Ito yung stock niya to sir Ito yung yan, stock niya yan. Ito na yung kinapitado sa kanya. Original yung frame, yung nagbebenta mas mura sa marketplace sir, as low as 25,000 Pero pag tinignan mo talagang sinasabi naman, yung iba sinasabi at inaamin naman na copy yung kanila, China made o Taiwan made. So tayo, wala tayong ganon. Okay, lahat ito carbon galing ng Thailand, then yung frame nya is galing din ng Toyota Thailand. Alright, so wala tayong binibenta dito ever since ng copy or yung fake, lalo na sa mga steering wheel. Alright, so pakita ko lang sa inyo, i-flex ko lang ng konti itong part natin na to, particular this one. Itong trim na to is napakabihira. Hindi tayo nakakakuha ng madalas ng ganito, kaya mas madalas natin ipinopost itong 30,000 na to, kasama lang to. Okay, so nagiging option na lang to, yun ay kung may stock tayo. It so happen ngayon kasama sa box natin may dumating mangilan-ngilan lang para ipare sa mga steering wheel natin na katulad dito ngayon. Yan. Talagang may iwan siya pero sorry guys, hindi ko talaga maisama to. Gawa ng napakahirap ng parts na to. Yan, di ba alanganin pag hindi natin nailagay ito. Although iba may mga client tayo, okay lang sa kanila na stock pa rin yung ganito nila. Kasi medyo mahal din, 8,000 Pero since ito yung manibelang lagi nating hinahawakan at lagi natin natititigan, parang sakit sa mata kapag hindi naka-carbon tong part na to. Okay, so suggest lang to, hindi para gumastos kayo, kundi i-grab natin yung opportunity na nagkaroon tayo ng stock kasi wala talaga tayo makuha nito agad. So balik ko lang lahat to
Guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung isa sa mga modification na ginawa ni Sir sa kanyang stepboard. So malinis, di ba? Tinanggal niya yung stock na stepboard. Basic naman yung itsura ng stock stepboard natin. So halos pare-pareho naman. Mas malapad lang di hapak itong model. Ito nga pala, ito yung mga parating natin, Sir. Sa side, left and right, front door ng mga Hilux 2016 hanggang 2024 applicable. Yun nga lang ito, mas latest na kasi glossy black. Glossy black. Diba? Stock yan, ha? Stock. Ganito yung mga binibenta natin. Nasa 12,000 yata yung ganito natin. And this one, 3,000 yata benta natin ito. Parating pa lang to soon. First week ng April, Sir, ha? Watch out, ha? Then glossy black din ito, meron din tayo. 8,000 naman to left and right. So pakita ko sa inyo to, ha. Pag naka-unlock tong door niya, pag binuksan natin, lupet, di ba? Hammer ang brand. Ang side step board ni Sir. Pag sinarado, sorry. Angat na rin. Lupet, di ba? Anyway, so kakabit na tayo ngayon, no? Kita ko agad yung foot peg ni Sir, oh. Stock yan, ha? So install natin ngayon dito itong pati to. Then wrap up tayo. Yun, no? So pareho pa din to. Ito yung binibenta natin na GR Sports panel 2016 hanggang 2024 model. Kahit na anong variant yan, pasok yung ganitong klase ng panel, GR Sports. Alright, so wrap up tayo. Final video para dun sa kinabit nating steering wheel at yung kinabit natin na shift knob. $5,000 for this carbon Lodi. Okay, so same design halos. Yung perforated na leather na ginamit at yung Italian stitches. Then carbon one piece. GR Sports, okay? So halos pareho dito, tingnan mo. Tapos yung leather niya, then yung carbon. Kasi isa supplier na ginagamit natin dito. Okay. For our steering wheel, syempre, pakita ko lang sa inyo. Labas tayo para makita natin yung magiging bulkiness niya. Yan ang steering wheel natin. So since malaki tong sasakyan, malapad, so bagay na bagay yung pagiging makapal na grip niya, na talagang katunayan compare mo dun sa stock niya sa kanina. Parang I don't know, pero parang lumipis na yung stock niya ngayon. Okay, so nandun pa yung mga design na to. Ayan. Then yung logo, syempre pag GR Sports, ang logo nasa baba lang, walang logo sa taas. Baduy yun, Sir. Huwag kayo kukuha ng may logo rito, may logo pa rito sa taas. Sa taas. Kabilaan. Up and down ng logo. Huwag. Papangit tignan yung Hilux nyo, papangit tignan yung floor tuner nyo. Diba? At least pag nasa labas ka, plus yung carbon na in-order na Sir sa atin dito. 15,000 yun. Yung carbon design na stock, babagay nyo yun dito. Sabi ko nga kay Sir, ito sana. Tsaka to sana, kaya lang soon daw babalik daw si Sir. Kaya ang budget natin para dito. So for this one is 30,000 plus 8,000 dito sa sa trim na to na carbon, 8,000. Then 5,000 for this. Okay. So once again, this is a 2024, tatlong buwan o tatlong linggo pa lang nakukuha ni Sir. 700 mileage pa lang daw to eh. Nakatiis siya na, kung di ako nagkakamali, this one is size 16 or 17. Ayan, o 17 na. Then Brembo caliper, syempre, GR Sports caliper, brand ng Toyota rin. Okay, so again, dito may darating tayo nito. This is 3,000 and 12,000. Stock to mga to na nakakabit sa kanya. Binibili yung mga pinabenta natin. Alright, so thank you kay Sir Ed ng Quezon City for trusting us. Nakakausap lang natin si Sir sa online eh.
Then pinuntahan agad tayo rito. Ano, parang malabo. Invite nyo kayo guys, just visit and like our page, TRD Parts. And sa Facebook page natin, TRD Parts din. Okay, so may number tayo sa upper right ng mga screen, 0917-888-1133. Viber tsaka sir, WhatsApp, pwede tayo dyan. Okay, so soon papakabit si sir nito. Hindi natin ma-focus. Basta yun yun. Okay, just keep safe everyone. Thank you for watching. Bye-bye.